Ang mga aralin sa video na ito ay una, talassalitaan. Ikalawa, kilalanin natin sino nga ba si Ildefonso Santiago Santos. Ikatlo, ano-ano nga ba ang mga akda ni Ildefonso Santiago Santos. Narito na ang ating talassalitaan. Unawain natin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa aralin. Unang bilang, makata, manunulat ng tula, mahusay sa malikhaing paggamit ng wika upang maipahayag ang damdamin at karanasan. Ikalawa, pagsasalin, paglilipat ng kahulugan ng isang akda mula sa isang wika patungo sa iba habang pinananatili ang diwa at mensahe nito. Ikatlo, sinaunang anyo ng tula, nagmula pa sa mga unang panahon tulad ng tanaga at may mahigpit na tuntunin sa sukat at tugma. Ikaapat, maharlikang panitikan, tulang pasalaysay na may kabayanihan, paglalakbay at pakikipagsapalaran. Ikalima, inspirasyon, damdamin o karanasan na nagbibigay ng lakas, ideya o pagnanais upang lumikha o magsulat. Ikaanim, naglathala, paglalabas o paglimbag ng isang sulatin sa pahayagan, magasin o periodiko upang mabasa ng publiko. Ikapito, ugnayan, pagtatag ng koneksyon o relasyon sa ibang tao na nagiging daan upang matuto at umunlad. Iyong naunawaan ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa aralin. Dumako na tayo sa pagkilala kung sino nga ba si Ildefonso Santiago Santos. Si Ildefonso Santiago Santos ay isang kilalang manunulat sa Tagalog noong panahon ng Amerikano. Ipinanganak noong Enero 23, taong 1877 sa Baritan, Tambobong, ang kasalukuyang Malabon. Siya ay kinilala bilang isa sa mga pinakamahusay na makata sa Tagalog. Isa sa kanyang mga naging kilalang pagsasalin ang Rubaiyat ni Omar Khayyam at ng pambansang awit ng Pilipinas. Bukod dito, kilala rin siya sa paggamit ng sinaunang anyo ng tula sa Pilipinas na tinatawag na tanaga. Ang ama niyang si Ildefonso P. Santos Jr. ay kinilalang national artist para sa kanyang kahusayan sa arkitektura. Sa kanyang kabataan, si Santos ay nagmula sa isang mahirap na pamilya ngunit may malalim na interes sa panitikan. Bilang isang estudyante sa Malabon Elementary School, binabasa niya ng malakas ang iba't ibang awit at kurido tulad ng Don Juan Tenyoso, Don Alejandro at Don Luis at ang Ibong Adarna sa kanyang matandang tiyahin na hindi marunong magbasa o sumulat. Ito ang nagbigay inspirasyon sa kanya na maging makata. Noong ikalimang baitang kasama ng kanyang kaibigan, naglathala siya ng simpleng periodiko ng tula na ibinibenta nila ng 1 sentimo. Ang malapit na ugnayan niya sa pinsang makata na si Leonardo A. Janzon ang nag-udyok sa kanya na ituloy ang kanyang interes sa tula. Si Janzon ang unang nakakilala sa kanyang galing sa pagsusulat ng mga tula sa Tagalog at tinulungan siyang mailathala ang kanyang tula sa ang mithi gamit ang pangalang pena na Ilaw Silangan kahit na siya ay nasa elementarya pa lamang. Ipinakita ni Santos ang kanyang husay sa pagtuturo at naging punong guro ng Marikina Elementary School. Sa kabila ng kanyang mga responsibilidad, patuloy pa rin siyang sumusulat ng mga tula tulad ng Gabi, Ang Ulap, Ang Guryon, Taga-Ilog at Sa Tabi ng Dagat na nailathala sa Ang Mithi at pinalakip sa Liwayway. Lubos pa nating kilalanin si Ildefonso Santiago Santos sa kanyang edukasyon, karera at mga tanyag na akda.
Nag-aral si Ildefonso Santiago Santos sa Philippine Normal School pagkatapos ng elementarya at nangako na magtuturo pagkatapos ng pagtatapos. Sumunod sa kolehiyo sa National Teachers College kung saan nakapagtapos siya ng kursong edukasyon. Isa siyang guro at kalaunan ay naging punong guro at superintendent sa sistema ng edukasyon. Matapos ang paglaganap ng pambansang wika, naging supervisor siya para sa national language sa Kagawaran ng Edukasyon. Nag-aral din si Santos sa Kolehiyo de San Juan de Letran at sa Universidad ng Pilipinas. Naging guro siya ng iba't ibang paaralan at kolehiyo kung saan ibinahagi niya ang kanyang kaalaman at pagmamahal sa panitikan. Siya rin ay naging bahagi ng Akademya ng Wikang Tagalog. Noong Hulyo 2, taong 1954, binigyan siya ni Pangulong Ramon Magsaysay ng Award of Merit para sa kanyang kontribusyon sa panitikan at kultura. Noong taong 1963, kinilala ng Institute of National Language ang kanyang mga ambag. Narito ang tala ng ilang mga nakalap nating mga tanyag na akda at kontribusyon ni Ildefonso Santiago Santos. Una, ang akdang Gabi. Ikalawa, ang Mangingisda. Ikatlo, Pangarap. Ikaapat, Sa Tabi ng Dagat. Ikalima, Ulilang Tahanan. Ang mga akda ni Ildefonso Santos ay nagtatampok ng kagandahan ng kalikasan at ang pagmamahal sa bayan. Sa kanyang mga tula, ipinapakita niya ang kanyang malalim na pag-unawa sa kalikasan at ang kanyang pagnanais na mapangalagaan ito. Ipinakita rin niya ang iba't ibang karanasan ng tao tulad ng pag-ibig, pagkabigo at pag-asa. Malaki ang kanyang kontribusyon sa pagpapayaman ng panitikang Tagalog at sa paghubog ng kamalayan ng mga Pilipino sa kalikasan at bayan. Kilala siya bilang makata, edukador at lingwista. Isa siya sa mga mahusay na makata sa Tagalog. Marami sa mga tula niya ang tumatalakay sa damdamin, kalikasan at buhay. Gumamit din siya ng sinaunang anyo ng panulaang Pilipino tulad ng tanaga. Bilang lingwistika at tagapagsalin, nagsalin siya ng ilang mahalagang akda kabilang ang Rubaiyat at Omar Khayyam. Siya rin ang isa sa mga tumulong sa pagsasalin sa Tagalog ng pambansang awit ng Pilipinas o Himno Nasyonal Filipina. Noong panahon na ito ay isinasagawa ang pagsulong ng pambansang wika. Lahat ng akda noong unang panahon ay lubhang mahalaga sa Pilipinas at sa kultura ng Pilipino. Ngunit alamin natin ano nga ba ang kahalagahan ng mga ambag sa panitikan at wika ni Ildefonso Santiago Santos. Unang bilang, panitikan ng wikang pambansa. Bilang makata sa Tagalog, malaking bahagi siya ng pag-unlad ng panitikang Pilipino sa wikang sariling atin. Ikalawa, pagpapalaganap ng wika. Sa pagiging guro at tagasalin, nag-ambag siya sa paglinang ng pambansang wika. Ikatlo, pagpapahalaga sa tradisyon sa pamamagitan ng paggamit ng tanaga at makalumang anyo ng tula, pinanatili niya ang tradisyon ng katutubong Pilipino. Ikaapat, pambansang identidad. Ang Pilipinas kung mahal ay naging mahalagang kanta sa kulturang Pilipino na nagpapahayag ng pagmamahal sa bayan. Ikalima, pagtuturo at edukasyon. Bilang guro at tagapamahala sa edukasyon, hinubog niya ang maraming estudyante at nagturo tungkol sa wika at panitikan. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.